Good day, everyone. Welcome to Tech Research 2, Chapter 4, Results and Discussion. So, Chapter 4 presents the study findings. Ang laman po ng Chapter 4 ay yung results, yung mga data na nag-gather natin through our surveys or performance testing, kung ano man po ang ating research. So, Chapter 4 is also an overview of the purpose of the research study. And this chapter conveys yung trustworthiness, the validity, and reliability of the data. It also includes the factors impacting the interpretation of data collection or analysis. For a while, I will just check kung naka-record at naririnig ako. Okay. We're all good. Let's proceed. So, Chapter 4 is highly reliant on the research objectives or statement of the problem. Ang research objectives or objectives of the study at ang SOP or statement of the problem ay alam natin na makikita natin sa Chapter 1. So si Chapter 4, basically, siya yung sagot sa lahat ng nasa objective sa Chapter 1 or SOP sa Chapter 1. Wala siyang ibang laman kundi yung sagot sa mga tanong or objectives na nandun sa Chapter 1. So, yun yung ibig sabihin ng highly reliant. Kung meron kang tatlong research objectives, meron ka ring tatlong sets of data na nandoon sa Chapter 4. Kung 5 yan, 5 din doon. Kung ano ang arrangement ng objectives natin sa Chapter 1, yun din ang arrangement ng presentation natin ng data sa Chapter 4. Lahat ng stated objectives and problems na nasa Chapter 1, dapat sinasagot ng Chapter 4. Pag tiningnan ng panel sa final defense, isa sa pinakaunang tinitingnan ay yung alignment ng objectives or SOP at saka itong ating laman ng Chapter 4. Then, yung laman ng Chapter 4 will translate into the findings na nilalagay natin sa Chapter 5. Then, naka-align din siya dapat sa conclusion. So, yung mga bagay na yun o yung apat na yun dapat magkaka-align. We have the objectives or SOP. Then, we have the results and discussions sa Chapter 4. We have the findings sa Chapter 5. And we have the conclusion. So, this includes presentation and discussion of data. Most of the time, we use table or figures para makapagpakita ng summary ng ating mga data na nag-gather. At the same time, we put discussion afterwards. No? So, this is the end of the slide, and I'm going to show you examples of Chapter 4. Let us begin with basic research. Okay? So, for basic research, magkakaiba kayo ng atake, magkakaiba rin kayo ng laman ng Chapter 4 simply because magkakaiba kayo ng topic. No? So, it is always better na kinoconsult natin ang ating advisor kasi sila yung nag-guide kung tama ba yung alignment ng ating Chapter 4 with our Chapter 1. So, let's say for example, readiness in mathematics of freshman engineering students of SLSU Lucena. Ito ay dati kong advisee sa BTTE nung luma pa ang curriculum. So, hanapin natin ang kanyang statement of the problem. Dahil ito ay basic research, statement of the problem ang meron dito. Yan. So, ang statement of the problem niya, sana nakikita ninyo, ay 1, 2, 3, and 4. So, kung apat ang SOP, dapat ang laman ng Chapter 4 ay apat din na sets of data. Okay? Sana malinaw ito. Malinaw at nagkakaintindihan tayo. For the first SOP, ito yun. Ang alam ko na-discuss ko sa inyo na kapag SOP, naka-question form. Kapag objective ID, naka-objective form. Then, let's say, for example, objective question 1, what is the profile of the respondents according to the following demographic variables? 1.1 senior high school strands and 1.2 fields of specialization. So, base sa question na ito, dapat sasagutin siya ni Chapter 4. So, pakitandaan, hinahanap natin ang profile ng respondents according to the strands ng kanilang senior high school at fields of specialization. No? So, tingnan natin siya sa Chapter 4 kung nasagot ba niya. Yan. So, dito sa Chapter 4,
Same format ang ginagamit natin kapag opening ng chapter. Wala tayong nakikitang page number. Yung chapter ay naka-drop down. C lang yung malaki. Then 4 is Roman numeral. Kulay dilaw lang siya naka-highlight kasi sinerge natin siya. I-close ko. Yan. So, para mawala. Then, naka-double space ito. Then, ang title niya ay Results and Discussion. Then, may dalawang enter bago tayo mag-introduce. Dito sa introduction, bahala kayo kung paano kayo mag-introduce ng chapter 4. No? Then, let's see. Yung katulad nung sinasabi natin kanina na SOP number 1, demographic profile. At ang hinahanap niya ay, so we have here the demographic profile, the senior high school strands, and the fields of specialization. So, ibig sabihin, nasagot ni Chapter 4 yung una nating objective. Nakita natin yung details kung ilan yung under ng STEM. 35 yon, frequency. Ibig sabihin, 35 ang STEM among the respondents. And that comprise 70% of the total. Kung titingnan nyo dito sa part na to, ang total respondents ay 50. So, paano kinukuha yung percentage? Just 35 divided by 50 times 100, and that's 70%. Sa UMS natin, merong isa. Sa gas ay merong 6. So, basically, nasagot siya. Pagdating sa fields of specialization, out of the 50 na students natin na freshmen, ang civil engineering doon ay 8, 16% yon. Ang computer engineering natin ay 7, that's 14%, etc. So, nasagot yung una nating SOP. Balik tayo sa SOP. Tingnan natin yung SOP number 2. Ang SOP number 2 is the readiness in mathematics of freshman engineering students based on their grades in mathematics in senior high school. So, ang aasahan natin na lalabas sa chapter 4 ay yung grades ng mga estudyante o nung respondents natin, which are the engineering students na freshmen, grades sa math ng senior high school. No? So, dapat yun ang lalabas. So, tingnan natin kung yun nga ang lumabas. Tapa, yan. So, tapos na tayo dito. And we have every table pala. So, yung isa nating, yung sagot natin sa first natin na SOP table, then you need to discuss the table. Now, table 1 in the previous page shows the demographic profile of the respondents, etc. You need to discuss. At the same time, after each discussion, we put literature. Katulad nito, galing kay Cabrera et al. Noong 2013 at kay Conley et al. Noong 2010. Bakit natin kailangan maglagay ng literature? Most of the time, we're looking for the literature na nagbaback up o sumusuporta sa findings natin to assure us na, okay, yung findings ko pala ay katulad din ng findings ng isang researcher. O kaya naman, pwede rin naman na hindi laging in support of your findings. Pwedeng ang makuha ninyong literature ay yung nag-go against dun sa inyong nakuhang result. So it's either nagsusupport o nag-go against, no? Para mapayaman natin yung argumento at makadagdag tayo ng information into the body of knowledge. Next, yung SOP number 2 kanina na pinag-uusapan natin. So, table 2, the readiness of freshman engineering students based on the senior high school grades. So, ito yung sagot. So, dapat swak ang sagot ni chapter 4 dun sa tinatanong o hinihingi ni chapter 1. So, dito, kinuha yung grades ng mga students. So, makikita natin yung mga civil engineering students natin, ang average grade nila, 87.37. Pag tinignan natin yung level of proficiency na yon, proficient readiness. So, medyo ready sila. Saan natin nakukuha itong level of proficiency na ito? Ito ay dinidiscuss sa chapter 3. So, in your study, yung mga descriptive rating na yan, kung paano tayo mag-a-analyze ng data, kung paano natin nasabi na, pag 87.37, anong category yon? Nasa chapter 3 yon. At ni-ready nyo na yon during the proposal time. So, after the table, meron din tayong discussion, and afterwards ng discussion, meron dapat tayong literature. No, in this case ay wala siyang nilagay, pero I am requiring additional literature. Okay?
Next, balik tayo ulit sa statement of the problem. Para naman tingnan natin yung pangatlo natin na. Wait lang. Statement of the problem. Yan. Punta tayo sa number 3. This time, readiness ng students based on the adopted mathematics aptitude test. So, ibig sabihin, pina-exam yung mga students at kinuha yung readiness. Okay? Then, diretso na natin sa 4. Tinitingnan natin kung may significant difference ba yung readiness na sinasabi ni number 2 nung senior high school sila, na ready po kami sa math ng engineering, at yung readiness na sinasabi nung pina-exam natin. No? Parang yan yung grade mo nung senior high school ka, sabi mo ready ka, mag-exam ka ngayon sa akin, tingnan ko kung ready ka talaga. No? So tingnan natin kung ano sagot ng ating chapter 4. Results and discussion. Yan. So we're done with the demographic, discussion, literature, then the readiness ng senior high school, discussion and literature. Then ito na yung sa aptitude test. Yan, mababasa nyo. Aptitude test. Ang mga civil engineering na kanina ay proficiently ready. Ngayon, pag tinignan natin yung result ng exam, 80.57, they are just approaching readiness. Yung nakikita nyo dito, ito yung ranking. Nira-rank natin kung ano yung pinakamataas papunta sa pinaka-mababa. Then we get the general average. Depende ito sa kung ano ang ihihingin sa inyo ng inyong advisor at the same time po ng inyong panel. Ano? Kaya bago tayo sumalang sa final defense, dumadaan siya kay advisor, ini-endorse ni advisor para malinaw kay advisor na ito yung kailangan ninyong ilagay. So ito rin yung kailangan kong makita para pagharap sa panel, okay ang presentation natin ng data. Then we also have, of course, the discussion for that. And naglagay siya ng summary, which is somehow necessary para makita natin na tingnan nyo ang civil engineering, 87.37 nung sila ay high school, pero nung pina-exam mo, 80.57 lang pala. So, yung last natin na SOP, meron bang significant difference o parang it helps us analyze then the performance nung kanilang senior high school, kung paano sila ginigradean at kung ano talaga yung skill level nila sa mathematics. So of course, you have the discussion and you also have the literature. Then for the table 5, answering SOP number 4, yung significant difference, makikita natin yung interpretation which is significant. So ibig sabihin, meron siyang malaking pagkakaiba talaga dun sa binibigay na grades versus dun sa actual na kakayanan ng estudyante. When it comes to the statistical treatment, katulad nito, nag-undergo na to ng consultation sa mga statistician. No? You just give your data and they will help you interpret and compute kung ano ang lalabas na result. Yun ay pag correlation or kapag significant difference. And most of the time, this occurs on basic research. Sa mga developmental research, sa food innovation, sa module, hindi siya masyadong ginagamit. Most of the time, we only utilize average weighted mean or median or mode. And of course, you have the discussion afterwards and you have as well as the literature. Then, tapos na ang chapter 4. Pag nasagot mo na yung lahat ng SOP, tapos na tayo. No? So, ganun lang yung paraan ng pagpe-present po natin ng data sa chapter 4. Now, I will proceed with trainer. Yan. Kapag trainer, syempre meron tayong actual na output, tangible, invention, prototype, mock-up, etc. So example, development and acceptability of HVAC electrical simulator. Ito ay advice ko. Let's proceed with the objectives of the study. And so for the objective of the study, 1, 2, 3. Tatlo lang. So ang lalabas dapat sa chapter 4 ay tatlo lang din.
So first, to develop HVAC electrical simulator trainer. Tandaan ha, to develop. Pangalawa ay to test the performance. At pangatlo ay to evaluate the acceptability. So, tandaan, to develop, to test the performance, and to evaluate the acceptability. Let's proceed to the results and discussion ng study na ito. Yan. So, same formatting. Escape ko lang. Yan. May introduction. Tanda, di ba, kung natatandaan nyo, ang first natin na objective is to develop. Kaya ang first presentation natin is the developed HVAC electrical simulator. And you need to put the actual picture with labels, etc. ng inyong na-develop na trainer or simulator. Then, of course, you need to discuss it. So, i-discuss ninyo kung ano ba yan, ano yung mga parts, ano to, ano ito, ano to, ano yung connection ng isa papunta sa kabila, anong silbi niya, etc. So, you discuss it. Somehow, sometimes, pati dimension ay inilalagay natin. No? Bagaman, most of the time sa drawing tayo naglalagay, dun sa technical drawing tayo naglalagay ng dimension sa chapter 3. Then, discuss. Then, after nun, so na-present mo na, ang second natin na objective ay to test the performance. So, titingnan natin yung performance. Kaya, ang pangalan ng pangalawang result ay performance test results. So, you have the introduction here, introduction part. Then, you have the application tests. Pag sinabi nating test the performance, dapat meron ka mga test cases. Yung mga test cases, ito yung mga kakayahan ng iyong trainer na gawin at ite-test natin kung gumagana siya ayon sa kung ano dapat ang silbi niya sa inyong trainer. Sino nagde-determine ng mga test cases? Siyempre yung researchers. Alam natin na yung ilaw na pula kapag pumula, ang ibig sabihin po niyan mali po yung sagot ng bata. So let us test kung umiilaw ba talaga siya kung mali ang sagot ng bata. No? O kaya yung power button, pag pinindot natin, mag-start up dapat yung machine. So, yun yung mga test cases. Matutulungan kayo ng inyong advisor at technical advisor to determine yung mga test cases. So, in this study, yung ating HVAC simulator, ang una nilang test case ay to test the device. Then, meron tayong expected output. Ano ba yung inaasahan natin when we test the device? So, you put statement like this. The device works and the components function well. So, ito yung expected po natin na output. Then, meron tayong user 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang number of user na pwedeng mag-test ng performance varies. Pwedeng 20, pwedeng 30, pwedeng 40. Mas marami, mas mabuti. Pero kung hanggang 10 lang, okay lang naman. Basta wag nang bababa sa 10. Itong 10 users na to, pwedeng experts in the field, pwede rin namang end users, pwedeng combination, 5 end users, 5 experts. So, it's up to you and your advisor to decide. Siyempre, nagko-comment din naman dyan si panel. At saka, ito ay, ang details ay makikita ninyo sa chapter 3 sa respondents. Ngayon, si user number 1, let's say for example, ako ang user number 1, itetest ko at ito yung inaasahan ko na lalabas. Then, kung naging successful, remarked yun as pass. Then, user number 2, nag-test ulit siya, pass din. User number 3, nag-pass din. At from user number 1 hanggang user number 10, mapansin natin na nag-pass lahat yung result, which is actually good. Kasi pagdating sa performance testing, ang threshold natin dito somehow ay 90 to 95% of yung passing. So, hindi pwedeng 70 or 50% lang. So, ibig sabihin, sa 10 attempts, kung 3 ang nag-fail, hindi na siya okay kasi 70% yon. So, mababa siya. It should be 90 and above. Okay? Paano po kung hindi, edi napalpak yung machines mo, aayusin mo, baka may maling connections. Ano? Kasi iniiwasan din natin dito yung mga hazard, baka mamaya, pag ginamit ng end user, ginamit ng students, biglang sumabog, so iniiwasan natin yung mga ganyang bagay. So, we test it. Next, dahil HVAC to, we expect may temperature na nagpapalamig or may cooling system.
yung machine. Ang expected output natin, as the user increases the temperature in the thermostat, the fan motor cooling will run. Kapag nagtaas ang temperature sa paligid dahil HVAC ito, inaasahan natin na aandar yung fan motor para lumamig. No, dapat aircon yun, kaya lang pero dahil mahal, so the fan motor represents the cooling system. So yun din, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pansinin nyo, si user number 8, nag-fail. Ibig sabihin, kahit tumaas yung temperature dun sa thermostat, hindi umandar yung fan motor. So nag-failed ng isa. Pero dahil isa lang, 90% pa rin yung passing, pasok pa rin siya. Ano? Pansin nyo to, 80% lang yung pumasa dun sa heating. Dapat 90 and above, di ba? Pero bakit tinanggap na may dalawang failed? Kasi we're looking into the overall. Yan. Check muna natin yung overall. Yan. Pag tinignan natin yung overall performance ng lahat ng ating mga test case, 95.71%. Mataas pa rin naman. Ano? So kahit 80 tong isa, basta yung overall natin is 90 and above. Pero wag naman sana na 70 and below. Kasi ibig sabihin, may problem talaga yung machine. Ano? So after you present the table for the performance, you need to discuss it. And after you discuss, kailangan meron tayong literature. So that is objective number 2. Yung objective number 3, kung matatandaan nyo, is determining the acceptability. So let's proceed to the acceptability. Yan. So we have acceptability results. May introduction. Nag-provide naman ako ng sample nito. So pwede nyong maging pattern sa pagsusulat ninyo ng chapter 4. Then, kung yung acceptability natin, meron siyang different parameters. So we have the aesthetics, we have the functionality, etc. Makikita nyo rin yan sa objectives. So we present for kung ano ang arrangement ng parameters doon sa objectives natin, yun din dapat ang arrangement dito. So we start with aesthetics. So aesthetics, ingenuity, rigidity of construction, simplicity of mechanism. Saan po nanggaling to? Ito ay nanggaling sa inyong research instrument. Kinopya lang po natin. Then, nagtali kasi tayo ng ating weighted mean, yung mga nagsagot ng 4, 3, 2, 1. Then, nung kinompute natin ang weighted mean, ito yung lumabas, 4.41, 4.41, 4.62. Then, ang descriptive rating niya ay highly acceptable lahat. Paano natin nalaman na highly acceptable? Sinasabi yan ng chapter 3. Paano tayo nagko-compute ng weighted mean? Ano ang formula? Nasa chapter 3 din po yan sa statistical treatment. No? Kung hindi marunong mag-compute, magpaturo po kayo sa inyong advisor. Kung ano, pwede rin naman po sa akin. For the weighted mean, 2 decimal places po tayo per line item. Pero sa average weighted mean, 3 decimal places po ang ating gamitin. Then of course, you discuss laman ng table. And wala tong literature, but I need literature. Okay? Then functionality, same. Nagko-compute tayo, nagtatali, we discuss. Yan. We present hanggang sa dulo. Then sa dulo, maglalagay tayo ng summary. Katulad nung test the performance, meron siyang summary, di ba? 95% something. It's the same with acceptability results. So we have the summary. So ito yon, 4.483, 4.425. Ang total niya is 4.519. Then you interpret the table and you add literature. Okay? Yan. Paano po ba tayo nag-i-interpret ng table? Dinidiscuss natin kung ano yung laman nito, ano yung pinakamataas dito, alin yung pinakamababa, bakit siya naging pinakamababa, anong nakikita natin sa ating device, kung bakit mababa yun. No? So that's how we discuss yung mga laman po ng table. Then, tapos na po tayo sa chapter 4. Ang chapter 5 ay i-discuss po next week. Okay. Let's proceed to food research. Yan. Medyo hindi lang okay yung formatting nito. Hiniram ko lang tong thesis na to. Kasi hindi pa ako nakapag-advise ng food innovation research. Ngayon pa lang.
So, example, processing, sensory evaluation, and consumer acceptability of vacuum-fried ubod, cocos, nocifera, chips. So, tingnan natin yung kanyang objectives. Yan. Ang objectives nitong food research na to ay 1, 2, 3, 4. So, yung una, to process. So, lahat ng ating mga FSM, karamihan, ay magkakapareho ng itsura ng objectives. The first one is to process. Pangalawa, level of acceptability ng expert or sensory evaluation ng experts in terms of appearance, aroma, etc. Third, yung acceptability ng consumer or sensory evaluation ng consumer. At yung pang-apat ay yung processing cost. So, let's repeat it. First, process. Pangalawa, sensory evaluation ng experts. Pangatlo, sensory evaluation ng consumers. At pang-apat, processing cost. So, yung apat na yun din dapat ang lalabas natin sa chapter 4. Excuse me. So, let's begin with process. So, tingnan nyo. Ito yung proseso kung paano gumagawa ng vacuum-fried ubod chips. Hinugasan. Gagamit na kayo ng totoong picture na yung actual ninyong experiments. Then, washing of ubod, discussion. Basta every figure and every table you need to discuss. Ano ba yan? Tungkol saan yan? Nilagyan ng yelo para saan? Pinakuluan ba? Para saan? May temperature ba tayong sinet? Kung ano yung kung anong temperature yon pakilagay, etc. Nag-blanch daw siya, then nag-freezing, then nag-vacuum frying, then after vacuum frying, ang sunod, spin draining to remove the excess oil. Ito na yung itsura niya. Basta every figure, you need to discuss kung ano ang nangyayari para maintindihan ng normal na tao kapag nagbasa siya. I mean, normal people na hindi technical kapag binasa yung inyong study. Then we have the packaging. And the finished product. Ngayon, kung bahagi ng proposal ng panel o suggestion ng panel na dapat may 3 or 5 formulation, edi ang finished product mo rin ay 5. No? Then you describe it, you discuss it, yan. Then yung objective number 2 natin, sensory evaluation ng expert. So this is the sensory evaluation of expert. You just list down aroma, appearance, aroma, color, taste, etc. Then yung weighted mean, yung mga sinagot nila sa hedonic scale. And yung descriptive rating, very much acceptable ba siya? Acceptable, etc. When we do tables, dapat 3 lang yung linya. Ito ay nagulo ang formatting. Dapat nandito yung linya sa itaas ng sensory characteristics at nasa ibaba, then isa lang din sa pinakababa. May naka-open pa ba ako? Wait lang. Wala na. I'll show you later itsura ng table. Yan. Then, discuss the table. Next natin na objective, and we put literature. Maliit to ha. Hindi ganyan mag-cite ng literature. Alam nyo na period dapat nasa dulo. Next is consumer acceptability or consumer sensory evaluation. So this part, consumer naman ang ipapresent natin. Tapos, discuss. Then you put literature. Yan, ganyan. I do not recommend na yung acceptability nakahiwalay na ganito. Then we have the separate literature. Ang suggestion ko, every time there is a table, you interpret the table, and after the interpretation, you put literature. Okay? That's something like this. Next natin, yung direct cost po natin, yung product cost po natin to answer objective number 4. So, yan. Meron tayong items, weight and volume, cost unit, cost per unit, and total costs. May indirect cost siya, transportation, labor, etc. Pagdating sa dulo, ito yung total price. No. Hindi tayo nagpuputol ng table ha. So, this is as well inappropriate. Siguro, yung nakuha kong copy ay hindi pa yung final copy nung kanilang study. So, dapat yung table ay hindi po natin kinakat. Then, you discuss it. And tapos na ang chapter 4. Okay. Mag-open lang ako ng example ng table. Wait lang. May isa pa akong example.
let us have system yung software. Yan. Para sa ating mga comprog. Yan. Let's proceed to the objectives. Probably, pareho lang din naman yung formatting ng objectives natin, kaya lang wala tong output na prototype. Ang kanya ay system, no, program. So, to develop pa rin, then to test, and to evaluate the acceptability. So, tingnan natin sa results and discussion kung paano siya pinresent. Yan. So, una is to develop. And then we present ano yung na-develop natin. So, kapag software, screenshots yung nilalagay natin. Ito yung ating login, ang tawag dun. Parang yung front, pag open mo ng app, user interface. Then you discuss it. Para saan yung leftmost button, anong ginagawa ng second button na nasa gitna, yung nasa kanan na button, anong nangyayari kapag pinindot mo siya. Yan. Then, another screenshot, pag pinindot ko daw po yung isang button, lalabas yung 3D models, pwedeng view in AR or view in 3D. So, these are the 3D model sections. Then, you discuss it. Yan. Pagdating sa discussion ng answering objective 1 na to develop, kahit hindi kayo maglagay ng literature, kasi you're just presenting yung inyong na-develop na system o na-develop na trainer. Ang hinahanap natin palagi ang literature pagdating sa objective 2, which is the performance, and objective 3, which is the acceptability. So additional, yung lesson interface or lesson section, you discuss it. The quiz section, then discuss. So depende sa kung anong laman ng inyong study, kung interactive module man yan. Then, nasagot na natin sa objective 1. Let's proceed to the performance test, objective number 2. Same nung kanina sa trainer, ang kaibahan lang syempre, di pang software ito. So, test the software, gumagana ba yung buttons, meron ka rin expected output, may pass and failed ka rin. Yan. Ito yung sinasabi ko na pag gumagawa tayo ng table, in the APA format, 3 lang dapat ang guhit, walang naka-bold dapat dito. So, ito yung unang guhit, yung nasa taas, then pangalawang guhit, yung nasa ilalim. Then, ang pangatlo, itong sa pinakailalim. 3 lang. Okay? Kaya nilalagyan namin ng space sa pagitan para hindi magulong tingnan kasi yun yung ruling ng APA table. 3 lang. Katulad nito, hindi nagkakasya yung information. So, nakat yung table. When you cut table, you put it like this, like that. Yan. Table 3, period, continued. Then, meron ka pa ring heading. 3 lang din ang guhit. Hindi pa rin kasya, table 3 continued. Okay? Ang formatting ng pagpapangalan sa table, normal ito, hindi naka-italic, hindi naka-underline, hindi naka-bold. Table 3. Then, yung title ng table, application test, naka-italic, naka-double space pa rin. Okay? So, we answer objective number 2. Discuss and put literature. Then, naglagay tayo ng overall performance test. Ito yung summary ng objective 2. At lahat siya ay 100%. 3 pa rin yung guhit kasi table siya. You discuss and put literature. Then, objective number 3, acceptability evaluation results. You discuss somehow anong ginawa ninyo, ilan ba ang involved dito na nag-evaluate. In this case, 105, 100 na students at 5 na computer experts. Then, we start with adaptability. Ang gamit dito ay median and mode. So, sa batch ninyo, we are requiring weighted mean, yung katulad ng kanina. So, itong specific system features, saan nakukuha itong mga statement na to? Makikita nyo yan sa inyong research instruments. You discuss, you put literature, hanggang makumpleto natin yung mga parameters na nandun sa ating objective. Then sa dulo, maglalagay tayo ng summary of acceptability evaluation results. Sa case nito, lahat sila ay 4, highly acceptable. Then you discuss it. And tapos na ang chapter 4. Okay? Para po sa mga ang tinitake naman o ang kanilang
study ay modules. I mean, not interactive modules. Wala akong sample. Wala pa akong na-advise. Pero ganun pa rin, kung anong laman ng objectives natin, yun ang laman ng ating chapter 4. Magbuklat lang ako ng memo na inisyo ko para makita natin kung ano yung objectives na nakapaloob sa modules, yung standard natin. This one, standards. And yan, learning module, development research. 1, to develop a competency-based learning module in 4. Ngayon, di ba, pagdating sa chapter 4, we need to present kung anong dinevelop natin. Sa case ng trainer, we put pictures. Kasi kaya mong i-capture ng 1, 2, hanggang 3 picture yung content. Pero in the case of modules, hindi natin pwedeng i-present sa chapter 4 kasi sobrang kapal ng module na dinevelop. So ang gagawin nyo, i-screenshot ninyo yung front page, tapos yung front page, yung title page, wala pa naman tayong copyright page kasi wala pa tayo sa stage na yon. Ang next ay hanggang table of contents. Okay? Yung preliminaries natin, yun lang po ang ilalagay ninyo sa part ng to develop. Then when you discussed, edi saan ang galing, yung mga content na yun, anong ginamit yung basis, anong curriculum, anong training regulations. Then sa dulo, nakalagay ninyo ay see appendix, let's say appendix X or appendix K, na dun makikita yung actual module. So yung actual module ay di yung makapal, ilalagay natin siya sa appendix. O kaya naman, kung sobra talaga niyang kapal, pwedeng separate siya. E di, ino-note mo lang na yung module ay nakabind ng separate. Okay? Then, sa number 2, to determine the adequacy, e di, galing na to sa gathered data ninyo gamit yung research instrument. Nagpasagot na kayo, kumbaga, doon sa mga experts. Ay di, i-check lang nila, kompleto bang preliminary pages, and trainee's guide, and instruction sheets. So, base sa mga check, i-consolidate ninyo yung data na nag-gather ninyo, then ipipresent ninyo sa table din. Then you are going to discuss as well and put literature, katulad nung ginawa kanina. For the 3, to determine the level of validity, so it's the same, i-gather mo yung information o data na nagmula sa instrument nung nangalap ka na sa mga experts for the organization, yung title and introduction, learning outcomes, direction for using the module, etc., hanggang overall evaluation. And then, kapag na-present mo na, na-discuss mo na, nalagyan na ng literature, and that's it. No. Ang analysis na nito ay papunta na tayo ng chapter 5. So for now, that's it na muna. Kung may question kayo, unang tanungin ang inyong advisor. Kung may concern kayo sa akin, ay di i-raise lang po sa akin. No? Mas prefer ko na mag-record na katulad nito para kapag merong nakakalitong part, ay pwede ninyong balik-balikan yung video. So thank you very much and kapit lang and huwag mawawala ng pag-asa. God bless you.